Good day ulit, my dear viewers. For this video, we are going to show to you the continuation of our trip. Galing kaming Gyeongbok kung pala sa umaga, and after eating lunch, pumunta kami dito sa Namsan Tower. So we are going to show to you our walk from Myeongdong Station paakyat dun sa cable car, and then from the cable car papunta siya sa Namsan Tower. So sa part na to, ito yung kakaakyat lang namin from Myeongdong Station na subway. And since malapit lang naman yung Namsan Tower, pwede siyang lakarin from Myeongdong Station, we decided to include Namsan Tower dun sa itinerary namin. So by the way, if you are still not yet subscribed to our channel, please hit the subscribe button para lagi kayong updated sa mga upload namin. So ito yung daan paakyat dun sa Namsan Tower. Maglalakad talaga kayo paakyat. So kung hindi nyo trip maglakad, or may mga kasama kayong senior citizen na hirap maglakad, you can always opt to ride a taxi papunta dun sa station na pwede na kayong mag-take ng cable car, and then the cable car, yan na yung sasakyan nyo paakyat dun sa bundok kung saan nakatayo yung Namsan Tower. Pero on our part, naglakad na lang kami kasi para to enjoy din and magkaroon ng sightseeing dito sa mga kanto ng Incheon, South Korea. So ito yung maganda sa Incheon, malinis yung kanilang mga street, maayos, walang magulo na mga vendors. So walkable talaga yung city na to. Hindi mo kailangan ng sasakyan or hindi mo kailangang mag-taxi lagi para lang pumunta from point A to point B. Nakakapagod maglakad kasi paakyat nga paakyat itong lalakarin mo. So kung hindi ka sanay maglakad or madali kang mapagod, medyo matatagalan kayo paakyat kasi magpapahinga kayo more often. As you can see, may mga hotels din na located sa street na to. So if you want na mas malapit ka nakastay yung accommodation, mas malapit sa Namsan Tower, you can also check out these hotels. Ayan yung nadaanan natin kanina, Oyo 5. Ayan, 123 Hostel, Moonsun. Yan, nakikita ninyo mga sasakyan nila dito, karamihan syempre Hyundai at saka Kia, kasi yan yung mga car companies na homegrown dito sa Korea. Syempre, ginagamit naming mag-navigate is Google Map. Very helpful talaga. Kaya very helpful na meron kayong dalang mobile Wi-Fi. Kasi yun din yung gagamitin yung mapa, mga Google Maps. Yun yung gagamitin niyo to navigate through the streets. Otherwise, baka mawawala kayo. May mga madadaanan din kayong convenience store tulad nito. So kung pagod kayo, you can always buy snacks. So kung nakikita ninyo yung parang bundok dyan, yung straight, dyan located yung Namsan Tower. So dyan tayo papunta. Ayan, so napagod ang aking misis. So papahinga muna kami saglit.
Yan, so may mga sasakyan na dumadaan dyan. So kung gusto mo rin talaga mag-taxi, kung ayaw mo maglakad, pwede kang rin mag-taxi. Yan, yung mga taxi nila, mga bagong model ng Hyundai Elantra. Ayan, pahinga muna. Pakarapat din talagang nag-hiking paakyat ng bundok. And another guest house. Parang Baguio na rin itong ganitong style na yung mga bahay located dun sa gilid ng bundok. Ayan, so napagod ang aking misis. So umupo muna siya sa bench. Pahinga muna. And akyat ulit. Nakikita na namin yung building na yan sa harapan. Diyan yung station ng cable car paakyat. So malapit na tayong makarating dun sa cable car. Dalawa naman yung option mo na umakyat dun sa Namsan Tower. One, you can take the cable car. Yun yung pinaka-convenient. And scenic din yung makikita mong view from the cable car itself. Pero kung ayaw mong mag-cable car, may stairs din naman paakyat doon sa Namsan Tower. Pero for sure, nakakapagod. And pagdating mo na doon sa taas, pawis na pawis ka na. So depende na lang kung ano yung trip nyo. Kung mas trip nyo yung more adventure, more exercise, physical exercise, pwede kayo mag-stairs. So ayan, as you can see dun sa taas, yan yung cable car na pababa. So this is a Saturday. Ito yung first day ng pagdating namin sa Korea. So if you've been following our video, sa umaga, nagpunta kami sa Gyeongbokgung Palace, and then after eating lunch, ito yung sinunod namin sa itinerary namin. So ito, paakyat na kami sa stairs, papunta dun sa station ng cable car. May bayad yung cable car. It's 14,000 Korean won per head, which is roughly 700 pesos per head. So ito na yung station ng cable car. Ito yung parking area niya. So ang gaganda ng mga sasakyan ng mga Koreana. Parang very common sa kanila yung mga luxury cars. So una, syempre punta kami sa ticketing office para bumili ng ticket para makasakay kami dito sa cable car. So ito yung walkway papunta dun sa ticketing office. Fortunately, hindi ganun kahaba yung pila nung dumating kami. Considering na this is a Saturday, weekend. Pero ayan nga, hindi ganun kahaba yung pila.
Mabilis lang. So ayan. So, bumili na kami ng ticket, which is 28,000 for 2 adults. 28,000 Korean won. So ito na, papasok na kami. Ito yung lobby. Pagpasok mo from the ticketing office. So sa third floor yung sakayan ng cable car. You can take the elevator. Pero reserve yan for PWDs, mga matatanda, senior citizen. And you can take the stairs, paakyat ng third floor kasi doon yung sakayan ng cable car. So yan yung view from the cable car station. Malapit na yung third floor. And may pila yung pagsakay. Kasi yung cable car kasi, isa lang yung cable car. So, pag umakyat na, aantayin mo ulit bumaba. And then, baba yung mga pasahero. Then, palitan na lang. So, tulad nito, mahaba na yung pila dito sa pagsakay kasi mag-aantay ka pa kasi more or less yung na-spend namin na time for waiting sa cable car is around 20 minutes. Yung cable car ride, mga mabilis lang, mga 5 minutes lang yan. So ayan, as you can see, puno na yung cable car. So sana next na batch na kami. Ito na, dumating na yung cable car namin. So, kami na yung pinasakay. First come, first serve siya. So, maswerte ka kung ikaw yung unang papasok. Ikaw yung makakapili kung saan mo gustong sumakay. So, as you can see, yung exit sa kabilang door. So, dalawa yung door ng cable car. Yung exit sa kabila and entrance naman dito sa side namin. So, syempre, paunahan. Yung mga naunang pumasok, sila yung makakapili kung saan nila gusto pumesto. So, dito na lang kami pumesto sa harapan ng cable car. So, yung view namin is yung Namsan Tower itself. Ang disadvantage lang pala ng view na to, hindi mo makikita yung view ng city kasi nasa side view. So, inaantay lang na mapuno yung cable car. Siguro mga 1 minute na nag-embark yung mga tao doon sa loob ng cable car. Ayan na, umandar na yung cable car. Ayan. Hapon kami nakapunta, so syempre walang lights na makikita. Pero if gabi ka siguro magpunta dito and gabi ka sumakay ng cable car, mas maganda mong view yung mga city lights. Maganda yung nagawa nila dito kasi hindi hinayaan ng government nila na madaming magpatayo ng mga bahay dito sa bundok na to. Unlike sa Baguio na sa ngayon, halos bawas na yung mga pine trees sa mga bundok kasi ginagawang residential areas na. So as you can see, forest na forest yung area na to. Green na green.
If you're afraid of heights, yun lang yung problema. Baka hindi for you ang cable car kasi medyo may kataasan din to. Pero kung afraid of heights ka, pwede ka namang pumikit. For the experience, relatively may mahal siya, pero minsan ka lang naman sumakay ng cable car, so might as well experience this. So ayan na, malapit na yung docking station dito sa taas. So yung ticket pala namin na nabili is round trip na yon. So dalawa kami, ang binayaran namin is 28,000 Korean won round trip. So lumalabas na 350 pesos per head per way. So ito na, magda-dock na yung cable car dito sa station na to. So marami na rin mga nakaabang na sasakay. Ayan, so may pila na naghihintay. Nabababa mula sa bundok, pababa dun sa pinanggalingan namin na station. Ayan, so pababa na kami. Ayan. Dito na kami sa bundok and another stairs. So kung may makikita ninyo, may mga nakapila na dun sa left side namin. So sila naman yung mga nakapila na nag-aantay ng cable car. Pababa naman from Namsan Tower. So again, ito yung disadvantage kung matao yung lugar and weekend, madaming bisita. So consider ninyo yung length ng pagpila. So wooden stairs to paakyat dun sa base ng Namsan Tower. And dito sa gilid may mga coffee shops. So kung pagod na kayo maglakad or something, pwede na muna kayong tumambay dito. So kung yung sa left side namin, kung napapansin nyo, madaming mga love locks. So usong-uso din yung love locks portion na to. So nag-decide muna kami na to check this out na ang area na to. Ayan, so puro mga love locks yung mga nandito. Hindi na kami naglagay ng lock or love lock dito. So hindi namin sure kung how much yung presyo. Pero of course, you can always buy yung mga locks sa mga Changi, and then ilagay nyo na lang dito. Ayan, so madami pang love locks. And may bar na rin dito. So ito is nagsiserve siya ng mga beer. So kung trip nyo namang uminom lang dito sa part na to and just enjoy the view and have a sip of beer, pwede rin. Ayan. Ayan. Yan yung city view from the base of the Namsan Tower. Ganda. Definitely pag gabi, baka mas maganda pa yung yung mga city lights na makikita mo.
daming lovelocks. So we will show the part 2 of this Namsan Tower tour. Subscribe na lang kayo dito sa channel namin para updated din kayo sa mga susunod naming video. So thank you for watching, guys.